This is another episode of podcast of The Good Family. So, ano ba ang title ng podcast natin ngayon, dear? Are you building him for another woman? Oh my God! Ang hirap naman yun. But this is so exciting. Why? Because we have our special guest na mag-share ng kanyang experience. Personal, parang, No. Uli. Mag-share siya ng experience niya. So, itatago na lang natin siya. sa pangalang! Inday! So, why Inday? Just to light up the conversation, no? Kasi, alam naman natin na sobrang bigat ng pinagdadaanan ng mga tao na ganito yung sitwasyon. So, tanungin natin siya para maintindihan natin kung ano ba yung sinasabi namin. Diba? Yeah. Let's start. So, sumula ko sa tanong, paano ba nag-umpisa ang inyong relationship? Paano kayo nagkakilala ba? Ay, sige. Start natin sa, siguro, nag-try kasi ako mag-Tinder. Tinder ko siya nakilala talaga. So, nag-try lang ako kasi sabi ng mga pinsan ko, why not try mo mag-online? Sabi ko, kasi kapahiwalay ko rin lang that time kung sa ex ko. So, sabi ko, sige, go. Sabi ko, try lang naman. Tapos, after siguro mga ilang days or weeks, siguro yun, nakilala ko siya. Then, nung nakilala ko siya, nagkausap kami, at tapos nalaman niya na malapit lang yung place niya at yung school niya. So, parang nangyari, siya yung nag-insist na puntahan ako. Well, ako kasi, hindi talaga ako yung tipo ng taong, alam mo yun, na pupuntahan ka or what. Kasi, talaga nung panahon yun, sa totoo lang panahon yun, nauso yun, yung, alam mo yun, chop-chop na pag-eyeball ka, kinabukasan, wala ka na. Di ba, nauso yun, uso yun. So, ako, syempre, takot ako sa ganun. Tapos, yung siya nga yung nag-insist na pumunta doon, ako, wala na ka nagawa kasi sabi niya, malapit lang naman na yung school ko. So, nagkita kami na doon na nag-start ang lahat. Nag-start kami na mag-date sa mall. Then, after that, doon na yung nangyari na yung story namin. Nag-start ang story na. Oh, sa Tinder sila nagsimula, dear. Tinder! Online dating application. Yes. Hanggang ngayon, sigat pa rin pala ang Tinder, no? Teka, alamin natin, kailan ba kayo nag-start mag-dating? Anong taon? 2019. 2019. Tagal na. So, that kung is almost bibilangan 6 natin, years. 6 years na. More or less, yes. Almost 6 years Oh, ang tagal na pala. So, ba't tumagal ng 6 years yun? Ano yun? Ano mo na, kailan yung moment na na-realize mo na he's the one for you? Moment? Siguro yung nag-usap na kami na about sa future namin. Future? Uy, ibig sabihin, malalim na yung relationship kasi pinag-usapan nila future ni. Kasi ang intake ko dyan is, ang guy, kapag hindi siya sigurado sa'yo, hindi yan mag-uusap tungkol sa future. So, ibig sabihin mo ba, naramdaman din naman niya yung future with her? Oo. Kay Inday? Kasi kung coming from perspective of a guy, madalas kapag girlfriend, kung hindi mo nakikita na for the wife na yan, kumbaga, di ba, home run na tayo, hindi ka mag-uusap tungkol sa future. Oh. Hindi ka mag-uusap na, gusto kitang anakan, walang ganun. Gusto kitang bahayin, gusto kitang ipakasal, ibahay. Hindi, I mean, walang ganung kwento. So, matanong ko lang, pag sinabi mo bang pinag-usapan nyo na yung future nyo, anong future? May anak, may bahay, may pamilya, anong future nyo? Oo, yun. Napag-usapan namin yung family. Yung kung saan kami magtatayo ng house or kung anong gagawin namin dun sa kung tatayo ba kami or mag-rent or so what. Tapos, yun. Mabigat yun. Bigat yun. Kasi, ang lalaki, hindi hindi ino-open yan basta-basta kahit kanino, sa totoo lang. O talaga? Hindi, sa totoo lang. Kahit pinabola-bola nyo lang yung mga babae, hindi nyo i-open yun? Hindi. More likely, kapag binabola mo, sasabihin ng guy is,
didate kita sa mamahaling lugar, Mm-mm. diba? Bibilang kita ng mamahaling material, but never about family setting. Yung topic na settling down, Mm-mm. hindi ano yan. It's, well, kung may lalaki man na ginagamit yon, gago ka. Uy! Hindi, kasi Baka sobra ma-censor yun. tayo. I mean, sobra yun pag gagawin. Sakit yun eh. Kasi, ano na yan, nabanggit na yung family deeper level, saka nabanggit ng ating guest na nadoon na sila sa point na naghanap na sila ng bahay. O, tama ba yun? Lang kami ng bahay. Then, sa totoo lang, usap kami kung saan na talagang kami pupwesto. Then, yun nga, actually, nakabili na kami ng, or e-cup. So, parang Oo. buong-buo na yung pangarap nilang dalawa. Oo. Ano na yun? Mabigat na yun. Hindi yun basta-bastang, hindi naman bumili lang ng iPhone yan eh. Property na yung pinag-uusapan natin dito, people. May pera. May oras. Grabe. Diba? And future na yung pinag-uusapan nila. Yes. So, matanong natin, anong nangyari? What changed? Anong nangyari sa kanya? Sa totoo lang, ako kasi talaga wala. I mean, ako loyal ako sa tao talaga na mahal ko. Never ako nanloloko sa isang tao. Kasi ayoko ang gawin din sa akin. Never kong ginagawa. So, nangyari sa kanya, in a way na 2024, actually, matagal na ako nag-work talaga. So, 11 years na ako sa dati kong work. Then, sa 11 years na yun, nagkaroon ka sa work na yun na parang, alam mo yun, anxiety ako dahil sa stress, sa toxic sa work. So, ang nangyari, sinabi ko rin naman sa kanya na kailangan kong umalis. Kasi nga, mental health ko na ang nadalamay. Sabi ko, hindi ko na kinakaya. Sabi ko, kaya ko namang, kumbaga, antayin mo po, kaya ko namang maghanap ulit ng trabaho. Kasi hindi naman to pang forever. No? Ibig kong sabihin, hindi siya agree na umalis ka sa work. Actually, noon na, agree naman siya. Sabi niya, kung mental health na yung problema mo, pag-isipan mo. Sabi niya sa akin. So ako, syempre, as talagang hindi ko na kaya, sabi ko, alis ako. Kahit na parang, sa akin, kasi nga, tututusin mo talaga. Comfort zone ko na yun. Hindi na ko na ron eh. So, kahit anong gawin ko, parang hindi ko na talaga kaya na sabi ko sa kanya, mental health ko na, hindi ko na alam kung anong sakit na yung nararamdaman ko. Umalis na ako. Then siya nag-agree. Sabi ko, okay, go. So, support. Sinuport ka niya. Sinuport naman naman siya. Hindi kayo nag-away. Hindi naman kami nag-away po. So, pinayagan naman pala siya. Oo. Walang problema. Hindi naman kailangan din payagan. Kumbaga, sinuportahan. Oo, kasi kung, Mental health yun eh. sa bagay, technically speaking, you can still make your own decision. Kasi di pa namang... Kayo kasal. Kahit naman kasal naman din, di ba? Sa bagay, kumbaga, kailangan mo lang i-share yung thought mo kasi partner mo pa rin yun eh. So, sabi niya, nag-resign siya. Tama? Nag-resign ka. Then, nung una, hindi naman siya nag-agree sa reason mo. Nag-agree din siya, support. And then, anong nangyari? Then, yun nga, 2025, parang feeling ko may nagbago sa kanya in a sense. Nag-usap kami about doon sa work na yan. Na, alam mo yun, gumawa naman ako ng paraan. Kasi nung 2025, nag-take ako ng civil service. Tinake ko yon kasi sabi ko, what if i-try ko naman sa government? Kasi sa totoo lang, gusto ko naman talaga sa government. Mag-work. Ngayon, tinry ko at yun nga, umasa naman. Siyempre, as yung result kasi ng civil service parang hantong yan hanggang ang tagal ng result. So, May siya nung nagkaroon ng result. So, nung civil service, pumasa na ako sa civil service. Ngayon, sabi ko sa kanya, wait lang. Kasi, mahirap din palang maghanap ng work sa government. Habang tumatagal, parang napapansin ko na parang, actually, di pala parang, sinabihan niya ako na nag-away kami bigla. Nag-away kami. Hindi naman totally may araw na nag-away kami. Na biglang sabi niya sa, kinanong niya yung work ko. Worth? Worth.
Ngayon, ginanong yung work ko, ginanong niya yung value ko. Wow. Worth na, value pa. Dami naman. Bakit? Sabi niya sa akin, hindi daw ganun yung meaning na nasa isip ko. Ang meaning lang daw niya sa akin is para ma-motivate daw ako. Kaya niya sinabi yung ganung mga bagay. Wait. Yung worth and value mo, ano yung pinaka-main topic nyo? Like, ano yung pinag-awayan nyo? Is it because yung Sa nag-work work. ka na sa government? Not yet. Because wala akong work. Parang ang dating hanggang dyan ka na lang ba? Unemployed ka na lang ba? Parang ginagano ka niya? Hindi naman na unemployed. Kumbaga yung level ko as level ko as empleyado. Kumbaga dapat empleyado, manager, di ba? Ganon. Yes. Parang ganon yung pinaparating na niya na hanggang dyan ka na lang ba? Hindi pa po pwede bumakat ka. Parang ganon yung dating niya. Grabe naman yun, dear. Alam naman yung based sa story niya, bagong career. Eh di syempre magsisimula ka sa umpisa ulit. Nag-resign nga, hindi naman siya matagal doon eh. Parang Bagong nag-shift. parang diba? ina-expect agad ni Guy na manager ka agad sa isang government or high position ka agad. President ka na agad, vice president. Baka ganun. Kanang kamay ka agad ng mayor. Diba? Ba't naman ganun? Bakit umabot sa pagtatanong ng value and worth ng isang babae? Diba? Saan humuhugot yung guy? Yun ang gusto ko malaman. Saan humuhugot yung guy? Bakit napatanong siya sa worth mo and value dahil doon sa position and level of your profession? Oo nga, Ano ba yun? pumasa nga siya sa civil eh. Hoy, Ano na yun, mahirap ah? ang civil exam. It's a no joke, di ba? Yun nga lang, kahit pumasa ka doon, stepping stones pa rin eh. Sumula ka talaga sa pinaka-ground. Kahit na si Super Mario, nagsisimula sa 1 Sa level 1, di ba? So, bakit niya napatanong yun? Napag-usapan niyo ba? Anong intake mo naman doon sa kinwestiyon ka nung guy? Actually, hindi ko din siya magets kung bakit niya natanong yun. Lalo na't alam niya, kung unang-una pa lang na nagkaroon ako ng anxiety nga dun sa first year. So, parang ang dating, di ba? Parang kailangan kong muna ng time para anin yung sarili ko. Kasi sa totoo lang, gusto ko lang talaga that time, yung support. Hindi yung, nagigets ko, sabihin na natin na minomotivate mo ako. Pero hindi yun yung kailangan ko. Kasi as na-anxiety at ang kailangan ko nun that time, support. Support. With, papasok yun, dear sa emotional. Emotional. EQ. Kumbaga support Support. muna. Pero- Tsaka, wait lang, bago mo tanongin. Sige. Gusto ko matanong eh. Di ba, balik mo tayo sa nakaraang konti. Okay. Yung dati mong work, ano bang position mo sa dati mong work? At ano ba yung ginagawa nyo dun sa dati mong work? I mean, Ano ginagawa niya sa work niya? no. Anong ginagawa nyo nung Ano yung relationship activities mo? nila? Ano yung activities na meron kayo during nung Yun nasa yung- old work ka versus etong nalipat ka na sa government work mo? Ano yung nag-change? Meron ba nag-change? Kasi sabi mo sa akin, sinuportahan ka niya na, sige, alis ka dyan. Diba? Oo. Pero, throughout the process ba, naramdaman mo talaga na sinuportahan ka niya Oo doon? nga. Or paunti-konti na rin papunta, palamig-lamig na rin papunta doon? Ano? Use kong work, nandun kami sa parang lari kaming namamasyal.